What's up mga kapogi? Ako pala si Jesto Nionez, OFW ng 6 na taon dito sa Japan. Sa araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano makapag-abroad, hindi lang dito sa Japan at kahit saang bansa na nang walang ginagamit na pera. Di nga, paano nga ba? Ito, ganito lang mga kapogi, tuturo ko sa inyo ang mga basic na kailangan mong gawin para makapag-abroad. Pero sa mga taong nasa sayo na yung sasabihin ko sa iyo ngayon, gusto mo makapag-abroad, nasa sayo na yan. Okay? Number 1 is yung goal. Yung kagustuhan mo na gusto mo makapag-abroad. Kagustuhan mo na gusto mo makapag-abroad na yung tipong hindi ka susuko at goal, hindi ka half-hearted. Full-hearted ka na gusto mo makapag-abroad. Kasi ang pag-abroad ay hindi basta-basta. Kailangan talaga buo ang loob mo na gusto mo mag-abroad. Yung tipong hindi ka susuko. Yung stubborn type ka na gusto mong makapag-abroad. Susulong ka talaga ng susulong. Yun dapat ang magiging mo na ugali. Kung gusto mong mag-abroad, dapat matapang ka, perseverance, at hindi ka basta-basta susuko. Sugod lang para sa kinabukasan. Pangalawa, at least high school graduate ka. Sandali lang, sa mga hindi pa nagkapag-aral, at least high school graduate, kahit hindi ka pa-graduate kahit elementary, it's not end of your world. Makakapagtapos ka pa din ng elementary at high school kasi sa government natin, merong mga libreng pag-aaral. Pumunta ka lang sa malapit na mga opisina ng edukasyon sa DepEd, meron yan silang palaging free education na binibigay. Ang pagkakaalam ko lang, yung sa high school, mostly kasi sa high school, pagkakaalam ko, sa programa na binibigay nila at ginagawa nila, tinatawag nila na ALS. Every Saturday lang yun At least every Saturday, once a week. 'Di ba? Meron ka pang Monday to Friday. Tip number 3 ko, isasabihin niyo yung anong gagawin mo sa Monday to Friday. Okay? At least high school graduate ka kasi yun ang mostly hinahanap ng mga agency bago ka makapag-abroad. Yun talaga, at least high school graduate. At number 3, at hinahanap din sa mga agency bago ka makapag-abroad, at least 2 years of experience. Diba sabi ko sa Monday to Friday. Sa Monday to Friday, maghahanap ka ng shop or anong establishment na gusto mong pagtrabuhan sa pag-abroad mo. Example, welding, auto paint, same sa akin, auto paint, and bartending or waiter. Maghahanap ka na dyan sa Pilipinas ng pagiginan mo ng experience habang kumikita ka din, di ba? Wala kang lalabas na pera. And then, halimbawa, ito, welding. Kailangan maghanap ka, tips ko rin, kailangan maghanap ka ng magandang shop. Yung tipong makapagbibigay, hindi yung tipong kasa type. Yung tipong magandang level lang, yung tipong makapagbibigay sa'yo ng requirements kung kinakailangan mo na sa pag-abroad mo. Yung makapagbibigay sa'yo ng certificate of employment, syempre. Yung tipong nakapag-register sa City Hall, kompleto yung papeles kasi doon kakukuha ng mga requirements para sa pag-abroad mo. At least 2 years experience. Yun talaga mostly ang hinahanap ng mga agency. Okay? So, good luck sa inyo. Meron pala akong bonus tip. Tip number 4. Sa number 4. Kung saan mong balak makapag-abroad, example dito, same sa akin dito sa Japan. Kung gusto mong mag-abroad dito sa Japan, kailangan at least matutunan mo paano magsalita. Yung basic lang ng Japanese language. Matutunan mo yung basic Japanese language. Yun ang pinaka-importante din sa pag-abroad. Doon din magbabase kung i-hire ka ng employer. Kasi ikuan kasi kayo niyan. Tawag nito, interviewin kayo ng Japanese employer. Pag meron kang basic na Japanese, ay malaking puntos yun. Yun ang tips na may bibigay ko sa iyo. 100% gagana yun. Yun ang sinusigurado ko sa inyo. Kaya, kung gusto mong mag-abroad,
Amerika man, mag-aral ka ng English. Or sa Dubai, mag-aral ka ng Arabic ba yun? Ano ba yung language sila doon? O saang bansa ang gusto mag-abroad? Kailangan mong matutunan yung basic conversation nila. Yung language nila. Okay? Good luck sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye!